Habang ang ilan ay araw-araw na mas nagsusumikap ngunit pakiramdam ay parang hindi umausad, may iba namang tahimik na umaangat, walang ingay, walang swerte, at walang malinaw na paliwanag. Sa sinaunang karunungan ng Chinese zodiac, hindi ito nagkataon lamang. Ito ay tamang panahon. May isang makapangyarihang pagbabago na nagsisimula kapag ang ilang zodiac animals ay umaayon sa isang bihirang wealth cycle, habang ang iba naman ay sinusubok sa pamamagitan ng paghihirap at matinding pagtitiyaga. Sa kwentong ito, ating ilalantad kung bakit ilan lamang ang nakaposisyon upang makaakit ng pera, mga oportunidad, at pangmatagalang seguridad, samantalang ang karamihan ay tila dinidiinan mula sa lahat ng direksyon. Hindi ito tungkol sa tsamba o mga shortcut. Ito ay tungkol sa kapalarang unti-unting nahahayag, handa ka man dito o hindi. Ang kayamanan ay hindi kailanman dumaan sa tuwid at madaling landas. Sa loob ng maraming siglo, itinuturo ng sinaunang karunungan ng Tsino na ang pera ay gumagalaw sa mga siklo, tahimik na pinipili kung sino ang handa at kung sino ang kailangang maghintay. May mga taong biglang umaangat, hindi dahil sila ay sinuwerte, kundi dahil sa wakas ay nagtagpo ang tamang panahon at mga di nakikitang puwersa. Samantalang ang iba, sa kabila ng pagsisikap at sakripisyo, ay tila laging nadedelay, sinusubok, o itinutulak hanggang sa kanilang hangganan. Tinutuklas ng kwentong ito ang isang makapangyarihang pagbabago sa loob ng Chinese zodiac, isang pagbabago na malinaw na naghihiwalay sa pag-unlad at paghihirap. Hindi ito hula na naglalayong magdulot ng takot, kundi isang mensaheng nagbibigay linaw. Bawat pagsubok ay may kaakibat na paghahanda. Bawat pagkaantala ay may dahilan. Kapag nagsanib ang enerhiya ng ambisyon, disiplina, at panloob na kahandaan, ang kayamanan ay kusang nagsisimulang dumaloy. Sa pagpapatuloy ng kwentong ito, mauunawaan mo kung bakit ilan lamang na zodiac animals ang humahakbang patungo sa kasaganaan, habang ang iba naman ay hinuhubog muna ng pagtitiyaga bago dumating ang sarili nilang takdang sandali. Paano gumagana ang wealth cycles sa Chinese zodiac? Sa karunungan ng Chinese zodiac, ang kayamanan ay hindi dumarating ng basta-basta. Ito ay gumagalaw sa mga siklo, mabagal, sinasadya, at eksakto. Ang mga siklong ito ay naapektuhan ng enerhiya ng elemento, panloob na kahandaan, at ng hindi nakikitang balanse sa pagitan ng pagsisikap at tamang panahon. Kapag nagbago ang siklo, ang parehong mga ginagawa na dati halos walang balik ay biglang nagsisimulang dumami ang bunga. Ang dating pakiramdam na may harang ay unti-unting nagiging daloy. Ang enerhiya ng fire horse ay kilala sa tindi, tapang, at hindi mapipigilang momentum. Ginagantimpalaan nito ang mga kumikilos ng may kumpiyansa at pinarurusahan ang pag-aatubiling nagmumula sa takot. Ngunit ang kapangyarihang ito ay mapili. Hindi lahat ng zodiac animals ay kayang salubungin ang apoy. Ang ilan ay tumitibay sa init nito, nagiging mas matalas, mas mabilis, at mas determinado. Samantalang ang iba ay tila nasusunog, nalulunod sa bigat, o itinutulak sa mga aral na hindi komportable. Ito ang dahilan kung bakit may dalawang taong parehong nagsusumikap, ngunit magkaiba ang resulta. Ang isa ay umaangat na parang walang kahirap-hirap, habang ang isa naman ay laging may nararamdamang pagtutol. Ang pagkakaiba ay alignment. Ang kayamanan ay tumutugon sa mga taong ang mindset, disiplina, at emosyonal na tibay ay tugma sa kasalukuyang siklo. Kapag wala ang alignment na ito, ang paghihirap ay nagiging guro, hindi gantimpala. Binibigyang diin ng mga aral ng Tsino na ang pera ay sumusunod muna sa pagkatao bago sa aksyon. Ang pagtitiyaga, pagpipigil, at tahimik na paghahanda ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa mga padalos-dalos na hakbang. Ang mga taong matagal na tahimik na nagtatayo ay maaaring biglang makaranas ng pagbubukas ng mga pinto ng walang babala. May mga oportunidad na lilitaw. May darating na suporta. At ang mga desisyon ay biglang magiging mas malinaw. Hindi ito mahika. Ito ay momentum na sa wakas ay na-activate. At kapag nagsimula ang isang wealth cycle, hindi ito maingay na nagpapakilala. Ipinapakita nito ang sarili sa maliliit na panalo, hindi inaasahang mga pagkakataon, at sa pakiramdam na ang buhay ay sa wakas ay umaandar pasulong. Iilan lamang na zodiac animals ang nakaposisyon upang masakyan ng maayos ang siklong ito. Ang iba naman ay kailangang dumaan muna sa matinding pressure, sapagkat ang kanilang gantimpala ay darating pagkatapos ng pagbabago. Bakit 7 zodiac animals lamang ang umaangat habang ang iba ay nahihirapan? Sa bawat makapangyarihang pagbabago, kinakailangan ng balanse. Kapag may isang panig na umaangat, ang kabilang panig naman ay sinusubok.
Hindi ito parusa, ito ay paghahanda. Itinuturo ng Chinese zodiac na ang paghihirap at pag-unlad ay hindi sabay-sabay na nangyayari para sa lahat. May mga inaangat upang makapagtayo. May mga hinahamon upang magbago at mahubog. Ang 7 zodiac animals na nakaalin sa wealth cycle na ito ay hindi basta sinuswerte. Karamihan sa kanila ay dumaan na sa mahahabang panahon ng katahimikan, pagdududa, o emosyonal na bigat. Ang kanilang pag-angat ay bunga ng pagpipigil, disiplina, at pagkatutong hindi ipilit ang mga bagay. Kapag nagbago ang siklo, handa silang kumilos ng mabilis, walang takot, para naman sa iba, mas malinaw ang pagtutol. Ang pera ay tila mas mahirap hawakan. Ang mga oportunidad ay parang laging nahuhuli. Ang pagsisikap ay tila hindi nakikita. Ngunit may layunin ang yugtong ito. Sinisira nito ang pagkainip. Pinatitibay ang paghuhusga. Inaalis ang pag-asa sa panlabas na pagpapatunay. Ang pakiramdam na parang pagkawala ay kadalasan palang pagpipino. Nagbabala ang karunungang Tsino laban sa paghahambing ng mga landas. Ang naantalang ani ay hindi nangangahulugang bigong panahon. May mga zodiac signs na hinuhubog upang kayanin ang mas mabigat na responsibilidad sa hinaharap. Kung wala ang pressure na ito, ang kayamanan ay darating ng masyadong maaga at mawawala rin agad. Ang paghihiwalay sa pagitan ng pag-angat at paghihirap ay pansamantala lamang. Ang siklo ay hindi pumapabor magpakailanman. Ito ay umikot. Ang mga umaangat ngayon ay kailangang kumilos ng may karunungan. Ang mga nahihirapan ay kailangang magmasid ng mabuti. Sapagkat kapag dumating ang susunod na pagbabago, magpapalit ang mga papel. At kadalasan, ang mga natutong magtiis sa panahon ng kahirapan ang nagiging pinakamatatag kapag ang kasaganaan ay tuluyan ng dumating. Ang 7 zodiac animals na yayaman. Zodiac animal #1, ang daga, rat, ang tahimik na talino ay nagiging kayamanan. Ang daga ay matagal nang nabubuhay hindi sa lakas, kundi sa talino. Habang ang iba ay humahabol sa mabilisang tagumpay, ang daga ay tahimik na nagmamasid sa mga galaw, nag-ipon ng lakas at yaman, at marunong maghintay. May mga panahong ang ganitong pagtitiyaga ay napagkakamalang takot. May mga sandaling minamaliit siya ng iba. Ngunit sa likod ng katahimikan, natutunan ng daga kung saan talaga nagtatago ang pera. Sa pag-activate ng wealth cycle na ito, ang estratehikong isipan ng daga ang nagiging pinakamalakas nitong sandata. Lumilitaw ang mga oportunidad sa mga hindi inaasahang lugar, maliliit na desisyon na kalaunan ay nagiging matatag na pinagkukunan ng kita. Hindi nagmamadali ang daga. Sa halip, siya ay nagkakalkula. Bawat galaw ay eksakto, bawat panganib ay kontrolado. Ang nakikita ng iba bilang biglaang tagumpay, ay sa totoo lang gantimpala ng maraming taong disiplina sa pag-isip. Mas nauunawaan ng daga ang tamang tiyempo kaysa sa karamihan. At ngayon, habang ang iba ay hirap makibagay, ang daga ay tahimik na nagtatayo ng seguridad na pamatagalan. Zodiac animal #2, ang baka, ox, mga taon ng pagsisikap na sa wakas ay nakilala. Walang ibang zodiac animal ang mas nakaunawa ng pagtitiis kaysa sa baka. Sa mahabang panahon, tila mabagal ang progreso. Mabigat ang mga responsibilidad. Ang mga gantimpala ay parang laging naantala. Ngunit hindi kailanman tumigil ang baka sa pag-usad. Kahit kulang ang pagkilala, nanatili ang paninindigan. Ang siklong ito ay nagdadala ng pagpapatunay. Ang mga trabahong dati tila hindi napapansin ay ngayon nag-aakit ng katatagan, mga promosyon, at pangmatagalang pag-unlad sa pananalapi. Hindi man maranasan ng baka ang biglaang pagyaman, mas mahalaga ang dumarating, maaasahang kasaganaan. Ang kita ay nagiging tuloy-tuloy. Lumalakas ang otoridad. At kasunod nito ang respeto. Dahil ang baka ay nagpatibay muna ng disiplina bago dumating ang pera, nananatili ang kayamanan kapag ito'y dumating na. Habang ang iba ay nakakaramdam ng matinding pressure sa siklong ito, ang baka ay nananatiling matatag, may ugat, pinagkakatiwalaan, at sa wakas ay ginagantimpalaan dahil sa hindi pagsuko. Zodiac animal #3, ang tigre, tiger, ang tapang ay nagbubukas ng malalaking oportunidad. Hindi kailanman naging ligtas ang landas ng tigre. Matapang na mga desisyon, biglaang pagbabago, at emosyonal na panganib ang humubog sa kanyang paglalakbay. May mga panahong ang tapang ay nagdala ng tagumpay. May mga sandaling naghatid ito ng masasakit na aral. Ngunit kailanman ay hindi nawala ang apoy ng tigre. Ngayon, ang apoy na iyon ay umaayon sa oportunidad.
Lumilitaw ang mga papel sa pamumuno. Ang mga desisyong mataas ang panganib ay sa wakas nagbubunga. Ang tigre ay umaakit ng pera sa pamamagitan ng kumpiyansa, sa pagharap sa mga hakbang na kinatatakutan ng iba. Hindi ito padalos-dalos na swerte. Ito ay tapang na pinaghirapan. Sa ilalim ng siklong ito, natututunan ng tigre kung kailan kikilos at kung kailan hihinto. Ang balanse na ito ang nagbabago ng hilaw na tapang tungo sa kayamanan. Habang ang iba ay napaparalisa sa pressure, ang tigre ay kumikilos at patuloy na sumusulong. Zodiac Animal #4, ang dragon, likas na kapangyarihan na mas pinatindi. Matagal nang taglay ng dragon ang napakalaking potensyal, ngunit ang potensyal lamang ay hindi pa kayamanan. Noong nakaraan, ang mga distraksyon at labis na kumpiyansa ay minsang nagpabagal sa pag-usad. Ngunit binabago ng kapanahunan ang lahat. Sa siklong ito, mas pinatitindi ang impluensya ng dragon. Ang mga ideya ay napapansin. Lumalakas ang otoridad. Ang mga pintuan ng pananalapi ay nagbubukas sa pamamagitan ng pagkakakilanlan at tiwala. Hindi na kailangang habulin ng dragon ang kayamanan, kusang lumalapit ito ngayon. Dahil natutunan na ang mahahalagang aral, ang kapangyarihan ay sa wakas nagagamit ng may karunungan. Dumadaloy ang pera sa pamamagitan ng pamumuno, pagkamalikhain, at matapang na bisyon. Habang ang iba ay hirap mapansin, ang dragon ay tuluyan ng tumatayo kung saan siya nararapat, sa gitna. Zodiac Animal #5, ang ahas, snake, tahimik na estratehiya ang lumilikha ng pangmatagalang kayamanan. Tahimik kumilos ang ahas. Noon pa man. Habang ang iba ay maagang inilalantad ang kanilang mga plano, ang ahas ay marunong maghintay, nag-aaral, nagsusuri, at pinapakinis ang bawat hakbang. May mga panahong ang pag-iisa ay nagdulot ng pakiramdam na mabagal ang progreso at hindi nauunawaan ng iba. Ngayon, ang pagiging lihim ay nagiging lakas. Ang mga puhunan ay nagmamature. Ang kaalaman ay nagiging kapaki-pakinabang. Ang pagtitiyaga ng ahas ay nagpapahintulot sa kayamanan na lumago ng walang gulo. Walang pagmamadali, puro kontrol. Ginagantimpalaan ng siklong ito ang emosyonal na katalinuhan. Alam ng ahas kung kailan naatras at kung kailan naatake. At kapag kumilos ito, tiyak ang resulta. Habang ang iba ay nagkakagulo, ang ahas ay tahimik na nag-aani. Zodiac Animal #6, ang kabayo, horse, ang momentum ay sa wakas naging matatag. Ang kabayo ay likas na pinapagalaw ng aksyon at galaw. Noon, ang lakas na ito ay minsang humantong sa sobrang pagod o kalat-kalat na pokus. Mabilis ang progreso, ngunit hindi matatag. Sa pagkakataong ito, binabago ng malinaw na direksyon ang lahat. Ang pagsisikap ay nagiging mas tutok. Ang mga layunin ay nagkakatugma. Hindi na basta tumatakbo ang kabayo, tumatakbo na ito ng may layunin. Ang kita ay nagsisimulang tumatag. Ang paglago ay nagiging pangmatagalan. Itinuturo ng siklong ito ang balanse. Kapag nadagdagan ng disiplina ang natural na enerhiya, nararanasan ng kabayo ang paglawak ng pananalapi nang hindi bumabagsak. Habang ang iba ay nahihirapan sa pagiging consistent, ang kabayo ay sa wakas natutong kontrolin ang takbo ng tagumpay. Zodiac Animal #7, ang baboy, pig, ang kaginhawaan ay nagiging kasaganaan. Pinahahalagahan ng baboy ang kapayapaan, kasiyahan, at emosyonal na seguridad. Noong nakaraan, ang ganitong ugali ay humantong minsan sa labis na pagbibigay na hindi naman palaging nasusuklian. Ngunit ang kabaitan ay hindi kailanman naging kahinaan. Ginagantimpalaan ng siklong ito ang taos-pusong intensyon. Dumarating ang tulong ng hindi inaasahan. Ang ginhawang pinansyal ay sumusunod sa emosyonal na balanse. Inaakit ng baboy ang kasaganaan sa pamamagitan ng paglikha ng harmonya, hindi ng pamimilit. Ang kayamanan ay dumarating sa anyo ng tiwala, mga pakikipagsosyo, at tamang tiyempo. Habang ang iba ay walang tigil sa pag-aalala, ang baboy ay nakararanas ng pag-unlad dahil sa pagkakaayon. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kaginhawaan ay lumalawak imbes na may kapalit. Panghuling mensahe emosyonal na pagtatapos. Bawat siklo ay may dalang aral, at bawat aral ay may kaakibat na gantimpala. Kung nakita mo ang iyong zodiac animal na umaangat sa kwentong ito, tandaan, ang kayamanan ay pananagutan muna bago maging biyaya. Ang mga bagay na madaling dumarating ay maaari ring mabilis na mawala kung hahawakan ng walang kamalayan. Kumilos ng may karunungan. Manatiling nakatapak sa lupa. At kung ang iyong tanda ay hindi kabilang sa 7, huwag maramdaman na ikaw ay naiwan.
May mga paglalakbay na naantala dahil ito'y hinihulma upang maging mas matatag. Ang pressure ay lumilikha ng linaw. Ang paghihintay ay nagtatayo ng karunungan. Ikot muli ang siklo, at kapag dumating ang sandaling iyon, ang mga nagtiis ang siyang aangat ng may mas matibay na pundasyon. Ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tamang panahon, personal na paglago, at pagiging handa para sa mga biyayang pamatagalan.